Hello guys, welcome ngayon sa ating third video, no? Third video to ng ating gold batch trading strategy. So ngayon, pag-uusapan natin yung trading plan number 1 natin. So trading plan to, 1 and 2 actually to ng trading plan. So yung algo 2 kasi may algorithm na dalawa yan. Ipapakita natin later on. Doon ipapakita natin kung paano tinetrade yun. Tapos, meron din tayong HIPPO trading plan na pag-uusapan din natin. So, ito yung pinakapag-uusapan. So, pero bago ang lahat, gusto nating pasalamatan ng Tickmill no, sa patuloy ang suporta sa Asasi Forex community. So, bago natin simulan, kung wala pa kayong Forex trading broker na maganda yung spread and then kompleto naman yung customer support, don't forget register lang kayo sa Tickmill and then meron pa tayong mga free webinar weekly halos no halos yan kapag ka-available ako weekly brought to you by Tickmill. Kaya hindi mo kailangan magbayad ng mga lesson, matututunan mo ang forex with Tickmill na webinar natin. So punta na tayo sa ating gold batch presentation. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga possible na pwede nating gawin. Pero bago yan, nung mga nakaraan, pinakita ko sa inyo na meron tayong dalawang indicator na pwedeng gamitin sa ating gold batch strategy. So, ang indicator na yan, pagka tinype nyo yung gold batch, dalawa yung lalabas. Okay? Actually, itong DMNICT gold batch, isa yan. Tapos, itong AMD promo cadge. Itong AMD promo cadge, kahit sa mga crypto, okay siya. Hindi ko lang alam bakit yung DMN. Pwede rin ang DMN actually sa mga matatagal na yung history, pero yung mga bagong crypto hindi lumalabas eh. So, heads up lang sa inyo yan. Katulad ako, nagte-trade ako ng breadth minsan, gusto ko makita yung gold batch level niya. So, sa mga naunang video, sinabi na natin predetermined level to. Pero ano ba ang gold batch? Bago nga rin pala yun guys, don't forget ito no, nakaligtaan ko sabihin sa inyo. Kung wala pa kayong uh, kung wala pa kayong mismong gold batch PDF file no na PDF file, mas maganda pakita ko lang sa inyo yung isang PDF natin. Ayan. Okay, kung wala pa kayo niyan, mas maganda kumuha kayo directly sa official ni Hopi Plaka. So may official ni si Hopi Plaka nito na direct na makakabili ka ng PDF, no? Ngayon, kung gusto niyo naman talaga ano lang, PDF lang. Kasi ang maganda dito, makakasama kayo sa Discord nila, which ang Discord kasi nila malaking tulong din sa inyo dahil sasabihin nila yung pagkakasunod-sunod ng video. Kaya lang, isa lang ang nagtuturo ng video and then sa totoo, sabog-sabog pa. No, what I mean is, hindi siya ganun ka chronology, yung pagkakasunod-sunod, kaya medyo mahirap. That's si Arcam, no? Si Arcam, kung alam ko nanonood yung iba. So katulad ko, kumuha ko talaga ng may access, no? May access talaga siya. Okay, yan sumagot sa akin si Hopi Plaka. Yan ang maganda eh, no? Merong ano eh, merong kang connection sa mismong copyright. Kasi tinanong ko, ito nasa old PDF to. Ngayon tanong ko, bakit wala na ito sa new PDF niya? So sumagot siya, hindi. So yun ang kagandahan yan, na meron kang access mismo sa Hopi Plaka forum. Ngayon, ang gagawin nyo lang guys, meron akong link dyan with Discord access, yung link na posted dyan. Kung gusto nyong i-post nyo lang yan sa Chrome nyo. Pagka-click nyo, pupunta kayo dito. Yan, with Discord access. Original yan. Papatak siya ng almost 60 euro. Okay? So, mag-email din sa inyo yan. Marami namang way of payment dyan. So, pwede nyo tignan kung ano yung way of payment. So, balik tayo sa ano natin, sa chart. Okay. Now, pag-uusapan. So, kung gusto niyo ng PDF directly, diretso kayo sa
link para meron din kayong Discord access. Ngayon, kung PDF lang, at least may tickmills, mag-tickmill kayo, no? Mag-tickmill registration kayo with any amount of deposit. Then ibibigay ko kasi hindi naman to libre. Hindi akin yan. Kung akin yan, madaling ilibre yan. So, meron na tayong indicator and at least napanood nyo na yung 1 and 2 na video natin about gold batch. Now, ano ba yung gold batch? Ano ba yung ibig sabihin ng gold batch? Okay? So, actually, yung gold batch level, isa-cite natin yung ibang mga uh, ano yan conjecture, sabi dyan, actually, mathematical equation yan. Ganun lang kasimple yan. Yan. Meron niyang mga 3, 11, 17, 29, yung nakikita niyong orange, yan yung mga gold batch level. Ngayon, may naalala nyo, may premium and discount tayo na tinatawag. Okay? Dahil dyan, nade-detect din kung saan yung gold batch level. Kaya lumilitaw, normally sa 243 na power 3, ibig sabihin yan, yun ang ginamit, yung 243. Meron kasi yan pataas, pwede rin mababa. Pero gold batch level lahat yan. Ngayon, meron yan, nag-uumpisa sa rejection block, order block, trail value gap. So, itong mga level na to, mahalaga to kasi una, ang range ng price, ibig sabihin, naglalaro siya sa high and low ng gold batch level. Ngayon, habang na dito siya, makikita mo kung saan siya pwedeng pumunta. And normally, sa equilibrium, kung makikita nyo, itong area na to, no? Dito rin yung equilibrium niya. Madalas na naglalaro, no, ang price. Diyan sa equilibrium, naglalaro ang price. So may mga gold batch level tayo. Ito yan, 0, 3, 11. And the good thing, hindi na kayo mamumroblemang maglagay ng fib kasi itong binigay kong indicator sa inyo, libre naman yan, no? Libre yan. Nasa trading view, meron na siyang gold batch level. So, hindi mo na kailangan mag-fib. Okay? Meron na siyang gold batch level. So, okay na tayo dyan. So, pag-usapan lang natin, paano ko ba ginagamit? So, meron tayong Algo 1 and Algo 2. Pero, bago yon, normally, nag-uumpisa ako sa 243 na power of 3. Okay, paano ba yon? Kung gamit natin ang una, itong kay Promocaj, okay, may PO3 number. Kung makikita nyo, habang binabago nyo yan, tingnan nyo, babaguhin ko, mas malaki, mas malawak yung range niya to. Okay. Kasi, lumalabas, yung power of 3 ko ay 2,187, 2,187. Ngayon, normally 243 ang default ng karamihan. Okay. Ngayon, maliit yan. So, ito ang high. Possible mag-low tayo sa Euro USD. Pero hindi mo yan ite-trade ng ganyan. And then, yung Asasi order block, okay, pwede nyo rin kuhanin yung Asasi Nephew Sum. Libre naman yan sa trading view. Yan yung pinaka-confirmation ko kung bullish o bearish tayo. Okay. Now, paano ko gagamitin to? Una muna, parehas lang to ng ano guys, nitong kay DMN. So, kay DMN, ganyan, tingnan nyo, lalabas dito. Yan. Ngayon, may dilaw lang to kasi nilagyan ko si DMN ng consequent, teka lang may nilagay kasi ako dyan. So, pwede nyong, ayan, check yung AMD, naka-check yung GB levels. Imbalances, depende sa inyo. GB time, pwede nyo nang i-check yan. Ito yung number of power of 3. Okay? So, normally yan, nasa 243. Ngayon, ang binabago ko dito, normally, yung levels niya ginagawa kong white para malinaw. Ngayon, naka-on lang sa akin yung itong hipo, hindi naman ko gaanong, hindi pinapakita dito ang hipo. Sell side, liquidity, tsaka buy side. Okay? Nahanap ko yung isa ang tawag doon yung CE. Yan, to CE levels, dotted yan. So, tanggal dapat yan. Pagka medyo matagal na. Ngayon, ito,
Ito yung possible na, ito ang hipo, which mamaya i-discuss din natin. So, meron na tayong gold batch level. Sabihin natin, nakita mo, nire-respect ba niya? So, mas maganda makita yan sa 4 hours. Makita mo, nire-respect ba niya yung mga level? Yes, nire-respect niya. Okay. Tingnan mo dito, yung galaw na to. Nabasag dito, umangat dito, basag sa next level na 0.83, bumaba siya. Tapos, sa equilibrium, ito yung sinasabi ko sa inyo. Equilibrium, maglalaro muna yan and then pwedeng patuloy na siyang bumagsak. Ngayon, eto guys, kung mapapansin nyo, hindi yan fix, predetermine yan. Pagka nilagay ko dito, magbabago ang gold batch level. Tignan nyo. Okay. Nagbabago ang gold batch level. Kung lalagay ko yan dito, magbabago ang gold batch level. Okay, so first step, ayan o, nagbago na. So, ang gagawin natin, first step lang na gagawin nyo, check nyo muna sa 243 kung gumagana yung ating gold batch level. Okay, so 243, kung nasa Euro USD tayo, kita mo nagkaroon ng high, bumagsak siya. So sinundot niya yung pwedeng maglaro na ang Euro sa Algo 2, which pag-uusapan natin. Ngayon, pagkaramdam nyo na katulad nito, nirespect niya yung linya na to, nirespect niya yung linya na to, nirespect niya yung linya na to. Okay? Now, dito pa lang sa pagtaas na to, okay, merong algorithm na sinusunod dyan. Now, dito sa DMN, ang kagandahan dito sa DMN, kung makikita nyo, may algo 2. Okay, paano ba ang algo 2? So, ang algo 2, ito lang guys, tanggalin ko na to. Okay, ang algo 2 natin, okay, ito yung algo 1, ito yung algo 2. Ibig sabihin ng algo 2, pupunta muna siya sa, tingnan ko nga muna, hi OBRB. Okay, ibig sabihin ng algo 2, pupunta siya sa, muna, kung mag-umpisa siya sa high or low. Ito high, ito ang low. Pupunta siya sa breaker block, and then uuntog siya sa FBG, pwede ring OB yan. Okay? And then, after niya umuntog sa FBG, dire-diretso na siya sa opposite OB. Okay? Doon sa opposite OB, untog siya sa bear mitigation, then volume. Yan yung algo 2. Ang algo 2, mas madaling makita kasi may malinaw na retracement. Kaya mas prefer ko, magte-trade ka lang through algo 2 lang. Okay. Now, ano ang gagawin natin? Paano yan nangyayari? Dito sa Euro USD, nakita mo halimbawa, bigyan natin ng senaryo ha, para maganda. Okay. Ayan, okay. Dapat, dito sa senaryong to, nakita natin na nirespeto niya yung extension tsaka low. Okay, nirespect niya yan. Nirespect niya yan. Okay. And then, nag-create tayo ng tinatawag na fair value. Ang OB tsaka fair value. Level yan. Level ni gold batch. Pero, kung ikaw ay marunong tumingin ng FBG, FBG to, okay, lagay lang natin, no? 4 hours yan. 4 hours FBG. FBG rin yung nasa taas. Nagitnaan siya. Correct? Okay. So, anong sabi natin kanina sa Algo 2? From rejection block, pupunta siya sa breaker block. Ito. From rejection, pupunta siya sa breaker block. So, drawingan natin. Okay? Lagyan lang natin. So, ito, rejection block, tama ito. Okay, pupunta siya sa BR, rejection block. So, ito ay ang gawin natin, sige, sundan natin ito na lang po. So, from rejection block, ang sabi, pupunta sa breaker block and then babalik sa OB. Sa OB or FPG and then magpapak.
Okay, didrawin na nga natin yan. So normally, ganyan ang mangyayari. Naalala nyo sa FBG, pero sa totoo, meron itong hipo dito sa area na to. Okay, yung hipo, mamaya i-discuss natin yan. Ang hipo, where is my hipo? Wala pa pala akong ano ng hipo. So lagay natin, add text tayo. Hipo. Hipo, then ang style dyan, ilagay natin dito guys, saglit ha. Sorry, iyan natin. Border nito. Gawin natin dilaw ang hipo. Lakihan natin. And then pula. Pink. Okay, then text alignment niya. Inside right. Okay. Yan. So, yan ang hipo natin. Yan. Mamaya, papaliwanag natin yan. So, tignan nyo nangyari. Okay? Ang sa picture natin, maliwanag na dapat ganito mangyari. From rejection block, breaker block, pupunta sa FBG or order block, dalawa yan magkasama, and then opposite order block. So, from rejection block, pumunta sa BR, kung makita nyo, ni-respect yan ng week, and then pumuntog sa FBG. Now, tingnan nyo mangyayari. Okay? So, kailangan pumalo siya hanggang next BR. And then, what happened? Yun nga. Pumalo siya sa next OB ang tinatawag natin. So, no, next OB. And then, ang sabi dyan, babagsak siya sa mitigation block dapat. Okay? So, tingnan natin kung bumagsak nga ba. Yeah. Nag-adjust na siya. Okay, nag-adjust na siya. Bumagsak siya dito sa breaker natin. Pero ang point is, dito natin siya kinuha. Yan. Hanggang breaker dito. Bumalik. So, tingnan nyo. Kanina nag-adjust siya, no? Bumabalik siya, uma-adjust. Okay. And then, mitigation block. Okay. Tingnan nyo, pumalo na siya sa mitigation block. Okay, good example. And then, going down na siya. Ngayon, naglaro na siya sa equilibrium. Okay, now, perfect example ito ng Algo 2 kasi from the low or rejection block, pumunta siya ngayon sa breaker block. Yan ang isang example na hintayin nyo. Ngayon, paano ka mag-trade dyan? Aantayin mo lang na umuntog siya dito sa FBG, parang kay ICT rin. Ang kaibahan lang, meron ka ng level, predetermined level. Ibig sabihin, kailangan i-respect niya yung BR, hindi niya lampasan sa MB, although minsan lumalampas ng kaunti. Ang isa sa mga importante sa Algo 2, okay, sa Algo 2, uuntog siya sa ating FB level. Doon siya magre-reverse sa FB level, pwede niyang sapulin din ng order block. Katulad nung nangyari dyan. So, kuha tayo ng isa namang pabagsak kung meron tayong makita. Ito, tingnan natin to. Kung anong algo ang susundin naman niya. Okay, tingnan natin kung anong algo ang susundin niya. Okay, dito, sa level na to, yan, kung makikita nyo, iba ang sininod niya dito from high, breaker block, baba pa natin, tingnan natin. Meron siyang hipo dito, yung green niya ang hipo. Ayan, dito naman, from LB, umuntog siya ng fair value gap natin. So, ito ang fair value gap level ni Gold Batch. Laging doon ka magbabase sa fair value gap ni Gold Batch. Okay? And then, dire-diretso siyang, okay, bumaba. I think this is Algo 1, kung hindi ako nagkakamali. From high to low. So, tingnan natin. From high
Yan na. Ayan yung sinasabi ko. Ah, rejection block, dire-diretso siya. Hindi siya umuntog sa FBG. Medyo mahirap saluhin to, pero kung makikita nyo, dadaanan at dadaanan nila. Straight yan. Masyado siyang yung impulse move niya, malakas. Kaya hindi ako ganong nagte-trade dito. Dahil kung mapapansin nyo, walang retracement. Nasanay tayo ng retracement, kaya nasusunod yung algo 2. So isang example yan. Pwede kayo ngayon guys mag-backtest using the algo 2. Tandaan nyo lang, rejection block, pupunta sa breaker block, okay, pupunta sa FBG, and then pump siya sa opposite OB. Pagka nakita nyo yung negative OB, opposite OB yan. Opposite sa taas. So that's algo 2. Yun yung algo 2 natin. Okay? Ito yung sa FBG, sa ano natin, sa ating ano, mismo kay Hopi Plaka, okay? Talagang computed yan, mathematical equation. Yun ang matindi dyan. May mga algorithm yan. Yan, creating OTE, yun yung pinaka-entry natin. Iba naman yung algo 1, yung algo 1, kung makikita nyo, yan, pa diretso. Medyo maliit itong ano natin, yung picture. Okay, tapos yan, may high-low, order block, opposite breaker, objection block. Dito sa kabila. So kung makikita nyo, high, low, kung i-base natin dito, paliitin lang natin to. Okay. So kung high-low, from algo 1, from high, pupunta sa order block. Okay, ito, katulad yan. Order block, opposite breaker. Ito, kita nyo, punta ka agad siya sa opposite breaker. This is algo 1. And then, nagtuloy-tuloy na siya. So, ganun lang yung pagsilip nyo ng algo 1 and algo 2. So, ako, kaya ako sinasabi, my trading plan is always algo 2 kasi sa algo 2, mas nakikita mo yung pag-bounce niya sa FBG. Hanggat hindi ko nakikita na nagba-bounce sa FBG, hindi ako nagte-trade. Yan. Ito, tingnan natin kung anong mangyayari. This is difference dito siya, nasa baba. Pero magpapalit, katulad nito, makikita nyo, nagpalit na naman ang ating gold batch level. So, nag-create siya ng FBG, yun, ito ang sample ng algo 2. Okay, tingnan natin kung sinunod niya ang algo 2. Yes, sinunod niya. Okay, from breaker block, ito yung isang example natin ng algo 2 pababa. Okay. Yan natin, hintayin natin. Okay, bagsak pa yan. Okay, ayan o. Okay, now, kung makikita nyo, this is another example na sinusunod niya yung ating algo 2. Okay, kaya magandang tingnan ng algo 2 eh. So, algo 2 natin, pero bearish naman yung example natin dito. Okay? Ano nangyari dito? Wait. Hindi ko matanggal itong picture natin. Okay, itong algo 2, ito naman, pababa naman siya. So, paano nangyari yan? Okay? So, ganito pangyayari dyan. Rejection block. Sabi natin, this is rejection block. Pupunta sa high or rejection block. Ito. Ito, rejection block. Katulad nito, pumunta muna siya sa actually, pumunta siya ng MB, punta siya ng FB, and then dumiretso siya sa pagbaba. Okay? So, makikita nyo, ni-respect niya na naman yung bearish natin, ito, sapul niya, yung ating fair value gap. Okay? Ito yung confirmation ko, tapos nag-create pa siya ng OB, kaya lang medyo malilate na kayo kung nakadepende lang kayo dito sa bearish OB ko. Okay, and then ayan, nag-create din siya ng hipo. Yan yung hipo natin. Pero yung fair value gap, at the same time, kung manual kang tumitingin ng fair value gap, may fair value gap tayo dito.
manual. Yan din yung kasama sa inuntugan niya. Okay? So that's Algo 2, guys. I'm not recommending Algo 1, pero kung gusto niyo aralin, no? May mga, kahit si Arcam, kakaunti ang mga pinakita niya ng Algo 1. Okay? Kasi nga, mas okay ang Algo 2. Now, so I hope klaro sa inyo yan. Dito tayo sa last natin na topic. Okay? So sa PDF, napakaraming trading strategy na tinuro. Papasilip ko lang sa inyo, may look back trade plan, ayan, merong HIPO, OSOC trade plan, personal trade plan ni Hopi Plaka, meron siya. Now, pag-uusapan lang natin tong hippopotamus. Okay? A trade plan for hippo. So, ibig sabihin, magte-trade ka, you have to look for the hippo. Okay. Kung may tanong muna kayo sa Algo 2, just comment below kung ano yung tanong nyo doon sa Algo 2. Okay. So, kasama to sa trading plan 1 natin. Okay? Sa susunod, magkakaroon tayo ng mga video na backtesting naman ulit para lang makita nyo. So, hippo muna sa next topic natin. HIPO means Hidden Interbank Price Point Objective. O pinakasimple na hidden order block ito. Yan yung hidden na order block. Paano mo ma-distinguish, makikita ang HIPO? O, ganito lang kasimple. Familiar ka sa fair value gap, no? Kailangan meron siyang sandwich. Nasa sandwich siya ng dalawang fair value gap. Kaya pagka nakita mo yung fair value gap, yung week nun, sa pagitan nun, okay, nung dalawang fair value gap, yun yung tinatawag nating hidden order block. Ibig sabihin, hinihintay mo lang na lumabas yun. Ngayon, kailangan mo ba ng gold batch level? Oo, para kailangan ibabalik mo pa rin doon sa algo. May sinusunod siya. O kahit nasabihin natin doon sa high and low, may sinusunod siya. Okay? Kanina doon sa DMT, actually, ang hipo natin, ito, itong green na to, sinasabi niya, may hipo dito. Katulad nito, ang hipo nito, ito. Yan yung hipo niyan. Yan ang hipo nito. Hipo. Yan ang hipo niya. Okay, ito. Hipo yan. Tapos, ito, may hipo rin. Dalawang fair value gap na sandwich. Nasaan ang fair value gap? Ito, fair value gap. Sorry, ito, dito muna tayo. Ito, fair value gap. Ito, fair value gap. Ito, fair value gap. Ito, fair value gap na maliit. Yung weak niyan, yung pagitan ng dalawang fair value gap, yan ang hipo. Okay, ito, may fair value gap. So, ngayon, tignan natin. Ano ang gagawin mo? Doon ka nagte-trade, dinaantay mo lang na magkaroon ng hipo. Base, kumuha ko doon sa Discord, tinignan, inisa-isa ko yan. Tulad nito, hipo trader lang siya. Pero tumitingin pa rin yan sa level, guys, ha? Kailangan tumingin ka pa rin sa level. Tingnan mo, yung level na to, yung high niya, extension, so ito na yung pinakadulo. Kaya lang, nakakita siya ng hipo. So, yung high na yon, ibig sabihin, pwede nang pumunta sa low kasi ni-respect niya yung high ng gold batch level, ni-respect niya pa yung hipo. Yung hidden order block. Actually, hidden order block yan. Hindi ko pala na-try hanapin. Alam ko walang hidden order block sa... ayan, walang hidden order block dito. Pero mamaya may papakita ko sa inyo. Kaya don't worry. Kaya lang masyadong marami yung hipo indicator. Okay, now, tingnan natin. So this is one example of hipo. Okay, tingnan niyo to. Yung hipo niya, meron siyang buy side liquidity, sell side liquidity. Yung hipo niya, nakita niya nagkaroon ng rejection. So possible tumaas. Ito, hipo trader lang siya. O nakikita niya, nire-respeto niya sa 15 minutes, yun, tumaas. Nire-respeto niya yung 15 minutes, tumaas. Ang target niya, yan, kung makikita niyo dito, dito siya nag-entry, okay? Ang target niya sa may equilibrium lang. Ito, target niya sa may equilibrium lang.
Ganyan lang siya, sa equilibrium siya. Kasi sa equilibrium, alam natin naglalaro yan. Then pwede kang mag-re-entry ng bago. Okay? So katulad nito, Euro USD 15 minutes, HIPO. HIPO dito, ni-respect yung HIPO, ni-respect ulit. And then yung fair value gap dito siya nag-trade yan. So kahit dito ka lang, ayan, so sa taas lang siya ng HIPO ang SL niya. DMN AMD Gold Batch ang gamit niya. Okay. Now, here, katulad din dito, so nag-entry siya sa HIPO. Ayan, mayroon siya nakitang HIPO. Dalawang FB. Okay, bumaba. Okay. Same here. Kita niyo yung 4 hours inverse HIPO. So, may HIPO siya dito. Tapos, may 4 hours dito siya na HIPO. Ito. Dalawang HIPO niyan. Ano? Hipon po tapos. Another dito hipo entry. So may hipo siya nakita dito, yan. Yun, sumundot yung hipo. Body respect sa hipo. Pero nag-MB breaker block. Equilibrium. So hipo trader lang to mga to, guys. Another hipo, silver hipo yan. Makikita nyo yan. Boom, ang lakas. So respect. So pwedeng ang gawin mo, tignan mo kung uuntugan niya. So hanggat hindi siya nagre-reverse sa hipo, halimbawa dito sa candle na to, nag-reverse na sa yan, pwede mo nang pasukin itong candle na to, dito sa candle na to. Kung gusto mo makasigurado ka. Pero kung katulad ko, meron kaming Asasi trading strategy na ina-apply, pwede namin i-apply yung Asasi dito, somewhere here. So, by the way, yung Asasi is for my one-on-one mentorship. Okay? So, pwede mong silipin, meron bang confirmation. If you have other confluences of strategy, pwede nyo isama dito. Ngayon, ang kagandahan nito, guys, mamaya ipapaliwanag ko rin, tutulong sa inyo ang gold batch level sa trading nyo kung gagamitin nyo siya as a main basic support and resistance. Now, ito naman, pinag-uusapan natin yung HIPO trading strategy. Okay, so klaro tayo dito. Now, okay, yun lang yung mga example natin. So, balik tayo dito sa ating chart. Punta tayo ng Aussie USW, Aussie dollars. Okay, so Aussie dollars. Okay. Ang gawin natin, tatanggalin ko tong DMN. Ipapakita ko sa inyo yung kay ito tong medyo mahirap yung pangalan niya, no? Pangalan nito. Promocaj, yan. Kay Promocaj, yan. 243. Now, pwede nating tanggalin to. Nope, wag na. Gold batch level. Tanggalin muna natin yung gold batch level. Okay. Dito sa Promocaj, pwede nyong i-on ang HIPO. Yan, mark HIPO level. Pagkainan nyo yan, makikita nyo yung HIPO ngayon. Yan. Pansinin nyo to. Yan, no? Umuntog siya sa HIPO. Australian dollar, merong 1 hour, 4 hours, pero umpog siya sa HIPO, bagsak. Okay? Pansinin nyo to. HIPO, bagsak. Okay? Pansinin nyo to, tingnan natin. Pero hindi yan lahat ng HIPO. Ayan, no? Katulad nito, hindi lahat. So, dyan na lang maglalaro yung ibang trading strategy nyo kung saan kayo pwedeng mag-trade. Pero 4 hours siya, nalaki niyan eh. Ito, itong hipo na to, baliktad ang nangyari. Okay. Ito, nung dito, inuntugan niya rin yung hipo na to. Ito, untog siya sa hipo na to, saka siya tumaas. Kaya maganda kung sasamahan mo ng gold batch level, katulad nito, yung untog na to, tingnan natin, ay, wala pa pala yung gold batch level natin. Iwan na natin yung gold batch level. Yung level, yan, gold batch level, iyan na natin. Ayan, yung gold batch level, ito, maganda rin to. So, parang ang pumatak dito, play FBG yun. Algo 2 ang pumatak dito, guys. Yan. Algo 2 yan, okay. Tingnan nyo ha. From dito,
Oops. Pero hindi na siya pumunta ng breaker. Kaya sa akin, pagka nire-respeto yung LV, pumunta siya bandang LV lang. Pero nirespeto niya yung FBG, pero sa OB level, from OB, pumalo siya pataas. Taas niyan, gandang trade niyan. Kaya yun lang, makita mo yung FBG, on mo lang. Kung kay Promocatch, on mo lang yung FBG niyan, doon sa pinakababa. Gusto ko to, pati ito yung sinasabi ko na gumagana, ayan, mark FBG, only GB in fair value zone. FB, only GB yan, naka-check pala to. Pwede rin to, para mas maganda. FBG, sa gold level lang na FB. Okay, to naman, i-check nyo lang tong FBG. Okay? So, ayan, mark displacement. Yung displacement, eto, yung dilaw. Makikita mo, merong movement ng institutional movement yan. Ayan yung mga tinatawag na rally. Ito, tong hipo na to, kuhang-kuha to. Paano nakuha yan? Tingnan natin sa gold batch level kung bakit nakuha. O yun. O, sa gold batch level, RV, okay, ano to, Algo 1. Nirespect niya na nasa high. Yan. Tapos, ang gusto ko dito, ang sinusunod niya yung mga crypto na hindi nakakaunti lang ang data. Kasi ang breadth, ito papakita ko lang sa inyo, ang breadth, maglalaro. Ayan, merong maliwanag na, grabe yan, haba nito. 4 hours. Ito pala to. Oh. Uy, breadth is going down. Ayan, inintog niya yung, from here, inintog niya yung FBG. Kita niyo? Untog niya yung FBG. So, possible bumagsak pa ang breadth hanggang 0.60. Okay, ngayon tingnan nyo lang merong kay promo card yan, okay? Pagka ginamit ko yung kay DMN, hindi gumagana kay breadth. Yun ang pansin ko lang. Kay DMN na wala 000. Kung makikita nyo yung low. Ito, pinaliwanag ko, yun yung pinaka-cheat code natin. Pero kita mo kay promo catch, gumagana. Okay? Kaya lang dito kay promo catch, wala lang yung cheat sheet ng Algo 1 tsaka Algo 2. Okay? Pero hindi nyo naman talaga kailangan yun. So, dito pa lang, makikita natin, okay, goods tayo. Pwede mo rin siyang gamitin sa... Ngayon, ito kung halimbawa napansin nyo, masyadong maliit, hindi gumagana, okay, pwede nyo i-try itaas. Sabi ko nga sa inyo, i-mention ko lang, anong power of 3 siya gumagana? O mas nakikita mo yung level. Yan, katulad nito, itinaas ko siya kasi masyado siyang maliit. So, gumagana dito, possible na gumana dito sa 243. So, tingnan nyo muna kung ano at nire-respeto niya. Okay, so, nasa power of 3 tayo, 729. No, this is DMN pala, sorry. Okay, 2187, pwedeng 729, nire-respeto ba niya yung 729? Ito, yan, 729, nirespeto niya yung FBG natin, sabay bagsak. Grabe, no? Tingnan mo to. Algo 2 uli. Yan, no? Algo 2. Crypto to, guys. Ganyan siya kalupit ang ating gold batch level. Nire-respect niya. Okay, ilipat natin para mapakita natin totoo yung respect niya. Okay, dito tayo. Para lang makita natin yung gold batch level. Okay. Gold batch level niya, yan na naman. FBG. Ayan tingnan mo. Inuntugan niya. Nasaan siya? Nasa FB level. Fair value gap level. Okay. And then tingnan niyo. Boom. Taas. Wala na. Naabot niya na yung high natin. Oops. Balik tayo konti. Okay. Di pa. Sorry. Ibalik lang natin yung bago siya tumaas. Yan. Bago siya tumaas. O, kung makikita nyo dito, yan. O FB and OB. Yan dalawang yan, inuuntugan niya. Kita nyo yan?
Pero medyo malakas to kasi ayan, punta siya sa breaker from low, breaker, FB, pump. Yan lang. Makuha nyo lang lagi na umuuntog siya sa FB, pump na kaagad. Makikita mo pump or dump na kaagad siya. Okay? So, I hope guys, naging maliwanag sa inyo yung ating gold batch trading strategy. I-backtest nyo lang. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na isa sa pinakamagandang strategy na nakita ko sa lahat. So, marunong tayo ng basic ng Elliott Wave, Wyckoff. Ang Wyckoff, medyo binitawan ko na, tagal-tagal na rin. Hindi ko na talaga siya ginagamit. Ang Elliott for technical analysis lang para makita mo kung saan papunta. Okay. Pero pagdating dito, wala kang gagawin. With the help of the indicator, you have the main basic support and resistance. Titignan mo lang kung anong algo siya. Titignan mo lang kung nire-respect nyo yung level. And always remember lang yan, kung nasa high yan, pupunta siya sa low. Pag nasa low siya, pupunta siya sa high. And then, kung biglang mag-shift siya, ibig sabihin, yung range ng gold batch na nandito, biglang tataas siya, ibig sabihin, bago na yung ating range. Dahil na-break niya na yung ating mathematical equation. Magpapalit siya ng another high range or low range, lower na range. So, doon lang siya, doon ka lang binibigyan niya ng support and resistance, mga predetermined level. Okay? So again, don't forget, kung hindi pa kayo nakakapag-register sa Tickmill, register lang kayo. Meron tayong FB group, Asasi Crypto and Forex Community. Diyan tayo nag-update, diyan din natin ipinopost yung mga Zoom link ng mga free webinar brought to you by Tickmill. And I hope guys, itong gold batch trading strategy, kung talagang nagugustuhan nyo, comment lang kayo, and then sa description sa baba, andyan yung official ni Hopi Plaka para magkaroon kayo ng Discord access para makasama rin kayo sa community niya. It's very worth, no? Worth for a 70 dollars or yeah, 60 euro. For a 60 euro, it's very worth na makasama rin kayo sa Discord niya. Makapagtanong tulad ng ginagawa ko kanina na pinakita. Okay, again, thank you for watching here in Earn Money at Home Worldwide. And comment lang kayo kung meron pa kayong mga tanong. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa Earn Money at Home Worldwide.